May tanong ka ba o problemang legal? Ang karapatan ng mga ama ng tahanan. Kung ang mga anak ay mayroong karapatan, ang mga magulang bilang mga tagapagtaguyod ng pamilya ay may karapatan din. Bukod sa mga responsibilidad na kanilang hinaharap, marapat na malaman ng mga anak na ang kanilang karapatan na magmana mula sa kanilang mga magulang ay magaganap lamang kapag ang magulang ay namatay na. Kaugnay nito, ang mga magulang ay may karapatang tanggalan ng mana ang kanilang mga anak o iba pa nilang inapo, descendants, habang sila ay nabubuhay pa gamit ang alinman sa mga sumusunod na dahilan. Una, kung ang anak ay napatunayang nagtangka sa buhay na magpapamana ng asawa nito, kanyang mga anak o inapo o descendants o mga ninuno o ascendants. Ikalawa, kung inakusahan ng magmamana ang magpapamana ng isang krimen na pinapatawan ng parusang pagkakakulong ng 6 na taon o higit pa at napatunayan na ang nasabing akusasyon ay walang basihan. Ikatlo, kung ang magmamana ay napatunayang nagkasala ng pakikipagrelasyon sa asawa ng magpapamana. Ikaapat, kung ang anak o inapo sa pamamagitan ng panluloko, pananakot, pagbabanta o pang-iimpluwensya ay nag-udyok sa magpapamana na gumawa ng huling habilin o testamento o pinalitan ang dati nang nagawang testamento. Ikalima, pag-ayaw ng walang dahilan ng anak o inapo na magbigay ng suporta sa kanyang magulang o magpapamana. Ika-6, pang-aapi o pagmamalupit ng anak o inapo sa magpapamana sa salita man o sa gawa ng nasabing anak o inapo. Ika-7, kapag ang anak o inapo ay namumuhay ng kahiya-hiya. At ika-8, kapag ang anak o inapo ay nasistensyang nagkasala sa isang krimen kung saan ang kaparusahan ay may kasamang pagbabawal sa paggamit ng mga karapatang sibil or civil interdiction. Ang mga magulang ay may karapatan na disiplinahin ang kanilang mga anak upang bigyan nila ang mga ito ng maayos na disposisyon o pananaw sa buhay. Kasama sa pagganap ng kanilang otoridad bilang mga magulang, ang disiplinahin ang kanilang mga supling. Para sa isang ama, may karapatan siya na pabulaanan ang pagiging lehitimong anak na isang batang ipinangalan sa kanya, ayon sa alinman sa mga sumusunod na dahilan. Una, na imposible para sa asawang lalaki na makipagniig sa kanyang asawa sa loob ng unang 120 ng 300 na araw bago ang pagsilang ng nasabing bata dahil sa wala siyang kapasidad na makipagniig sa kanyang asawa, magkahiwalay sila at ang pagniniig ay imposible o isang seryosong sakit ng asawang lalaki na pumipigil sa kanya upang makipagniig sa kanyang asawang babae. Ikalawa, na napatunayan na dahil sa biological o siyentipikong kadahilanan, ang nasabing bata ay hindi maaaring maging anak ng asawang lalaki maliban sa kaso na mayroong artificial insemination. At ikatlo, sa mga batang ipinanganak sa pamamagitan ng artificial insemination, ang written authorization ng sino man sa mga magulang ay nakuha ng dahil sa pagkakamali, panluloko o pananakot. Ang isang asunto para kwestiyonin ang pagiging lehitimong anak ng isang bata ay maaaring isampa ng itinuturing na ama sa loob lamang na 1 taon mula ng kanyang malaman ang pagkapanganak ng nasabing bata o maitala ang kapanganakan ng nasabing bata sa civil register kung ang nasabing asawang lalaki o sino man sa kanyang mga tagapagmana ay nakatira sa parehas na lugar kung saan ay panganak o nakarehistro ang kapanganakan ng bata. Kung ang asawang lalaki ay nakatira sa ibang lugar sa Pilipinas, ang nasabing aksyon ay maaaring isampa sa loob ng 2 taon. 3 taon naman kung siya ay nakatira sa ibang bansa o nasa abroad.
Ang isang ama naman ay may karapatang kilalanin ang kanyang relasyon sa kanyang hindi lehitimong anak sa pamamagitan ng kanyang paglagda sa tala ng kapanganakan ng nasabing anak sa civil register o sa isang publikong dokumento o sulat kamay niyang instrumento. Sa kondisyon na ang nasabing ama ay may karapatang maghain ng aksyon sa regular na hukuman habang siya ay nabubuhay upang patunayan niya na hindi niya anak ang nasabing bata. Yun pala! At ito po ang ating hashtag Palanos. Manood, magtanong, para matuto.